Nagmumula ang ibon aldar ng kumanta. Sinugatan ni Don Juan ang kanyang palad at pinigaan niya ito, halos maiyak. Ang ibon ay nagbawas ng ugali. Umiwas si Don Juan sa tulo. Agad niyang sinunggaban ang ibon at ginapos ng matibay para di ito makawala. Nagsilakad ang tatlong magkakapatid pero si Don Pedro ay may masamang balak na taksilan si Don Juan. Binulungan niya si Don Diego na taksilan si Don Juan. Kaya ngayon, patayin natin si Don Juan. Kung patay na, ay dali natin ang ibon sa hari. Pinagtulungan nila si Don Juan, wala siyang kayang lumaban. Suntok tadyak sa katawan. Sa palasyo naman ay dumating ang dalawang taksil na magkakapatid at sinabi nila, Ang Adarna ay dala na namin. Ito ba ang Adarna? Kung ito nga, ang pangit niya pala. Ang ibon ay ayaw kumanta. Nararamdaman niyang ang may-ari sa kanya ay wala pa sa palasyo. Samantalang si Don Juan ay sugatan at walang lakas pagapanggapang sa damo. Oberheng inang marilag, tulungan ng nasa hirap, kahabagan, di naman dapat ang aking kapapalan. Isang bundok may matandang mahina na ginamot niya ang prinsipe. Bumalik na ang lakas ni Don Juan, nagpasalamat siya sa matanda. Utang ko sa iyo, ang buhay ko sa iyo. Ano kaya mararapat igante ang abang palad? Ang dalawa ay nagkamay bago sila naghiwalay. Ang matanda sa bundok habang si Don Juan sa Brabania. Nakabalik na si Don Juan sa palasyo. Natuwa ang ina niya na nakabalik siya ng ligtas habang ang dalawa ay hindi natuwa. Nang makita ang ibon ang may-ari sa kanya, ang balhibong niyang pangit ay nagpalit ng makulay at magandang balhibo. Umawit ng matamis ang ibon, kawili-wili ng tinig ng ibon. Ang iyo pong bunsong anak, nagnis ng matlang hirap, kamatayan ay hinamak, utos mo ay tumupad. Yaong anak mong dalawang inutosang nangauna, kabiguan ang nakuhat, kapwa naging bato sila. Sila nga'y minusan lamang ng tubig ng merong lalang, nang mabasay ng buhay at sa bato'y nagsilitaw. Ang nagturo nitong tubig ay ermitanyong mabait, nahabag sa kahihibig ng bunso mong iniibig. Hari pong alamin, si Don Juan nagtisting, palad niya'y hiwain, ng gabing ako'y hulihin. Dusang ito ay tinis nang dahil sa kanyang nais, na ang naglay mo pong sakit ay wag pang pakalawig. Nang pauwi silang tatlo dito po sa iyong reino, nagbili ng ermitanyong huwag nuwang may maglilo. Sa buhay ng kainggitan nitong anak mong panganay, nagbuko ng kataksilan, napatayin si Don Juan.
nasansalang pagpatay, ngunit sila'y nagpulungan. Nang malayo'y may kindatang babala ng kasawian. O kay lupit haring mahal, nang nayari sa kindatan, pagdakay pinagtulungan, umugin po si Don Juan. Kaya lamang tinigilay nang malugmok na't walang malay, iniwan sa kaparangan at akma ang tinaglay. Sa habag ng buong Diyos, sa prinsipe ay dumulog ang isang ukod-ukod na matandang mangkagamot. Sa himala po ng langit, matapos ang ilang saglit, si Don Juan nakatindig, malakas na't walang sakit. Ang sinabi ni Don Juan, dinamdam ko haring mahal, kaya nga po gayon na lang, yaring tusa't kalumbayan. Amang ngayoy natalos mo ang matapat at ang hilong, kay Don Juan o hari ko ipamana itong reino. Pinulong ng lahat ng kagawad ni Don Fernando at inilahag ang parusa na itapon ang dalawa. Hindi ko mababaing sa akin, malayo sila, kaya ibigay mo na ang patawad sa kanila. Labis na nalugod ang hari sa ibong Adarna. Gabi-gabi niya itong dinadalawan ang himahiwagang ibon sa hawla. Upang hindi na mawalay ang ibon, nagpasya ang hari na babantayan nito sa mga anak. Ikanais-nais ni Don Pedro na maging tagabante lamang sa ibon. Si Don Diego ay madalas antukin at naiinip sa bagal ng oras habang nagbabantay. Kinakausap naman ni Don Juan ang ibon Adarna para di antukin tuwing siya ay nagbabantay. Muli nagplano ng kataksilan sina Don Pedro at Don Diego. May pag-anglangan si Don Diego, subalit nangako si Don Pedro na ito ang magiging kanang kamay sa kilang siya na ang magiging hari. Nakatulog si Don Juan sa labis na payat at pagod. Hindi niya namalayan ng pakawalan ni na Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna. Wala pang umaga ay nagpasya ni Don Juan sapagkat bakit na niya ang naging pagkakamali at kailangan niya magtago. Ito ang magandang magtatago, ang may sala. Nang nagising ang hari, agad siyang pumunta sa silid na kinaroroonan ng ibon na Darna, pero wala na ang ibon sa hawla. Agad ipinatawag ng hari ang tatlong anak. Subalit, dalawa lamang ang humarap. Muling nagsinungaling ang dalawang prinsipe, pero hindi agad pinalaan ng hari. Ipinahanap ng hari ang bunsong anak, ngunit hindi na ito natagpuan sa loob ng palasyo. Umalis ang dalawa upang hanapin ang nagtatagong si Don Juan. Nilakbay nila ang bukit, burol at bundok, subalit hindi nila natagpuan ang bunsong kapatid hanggang narating nila ang bundok ng Armenia.
kung saan nagtatago si Don Juan.